mga letrang kayang isulat ni Petra Lokingan. Sa edad na 90, si Lola Petra ang pinakamatandang preso sa Women's Correctional. Ang kanyang kaso, falsification of public documents. Sino po nagturo sa inyo ng pangalan ninyo? Itinutulong mi dahil sa eleksyon. Pero hindi kayo nakakabasa. Hindi ako makabasa. Iglulanti ako, hindi ko naman alam. Tapos, kunin na pa ako dala sa kulungan. Kaya nga hindi ko alam, iiyak na ko diyan. Disyembre yun, yung dalaan yung pulis. Hanggang sa Peblilo, nilipat na ako dito. Sa correctional. Mahina, sakitin, halos di na makalakad sa sobrang katandaan. Pero kailangan niyang magtiis sa masikip at mainit na piitan. Si Lola Petra, isa lamang sa mga presong aking makikilala sa aking pakikipamuhay sa loob ng Dorm 12 ng Women's Correctional. Mahigit 100 ang preso sa Dorm 12 ng Women's Correctional. Dito nakakulong ang mga matatanda at may sakit na bilanggo. Kaya? Saan ang ano ni Lola? Ito ang sa inyo? Ay, ba't wala pong kutsyon? Ayaw ko mahilap na tanggalan, hindi ako makadala. Dahil sa dami ng bilanggo, minsan daw kailangang paghatian ng dalawa ang iisang kama. 3 taon na dito si Lola Petra. Mismong kamag-anak ng matanda ang nagdemanda laban sa kanya. Okay na. Away sa lupa ang pinagmulan ng kaso, pero ang pinakamasakit para kay Lola, isa sa mga testigo ang kanyang pinakamamahal na apo. Ano po ba yung pinake ninyo na dokumento? Meron na mangmamukang pela na gawa sa hindi peke. Sana sinabi ng ganon. Tinawag ng apo ko, pilmaan na yan. Ganyan ang ginawa nila. Pero hindi ako makabasa. Hindi ako makabasa na kahit lasat na sinulat na nakinilya. So, ang alam nyo lang pong basahin ay pangalan ninyo? No, pangalan ko ako na alam ko. Yan, nung may nakinilya, hindi. Pero yung dokumento, hindi nyo mabasa? Hindi ako mabasa ng dokumento. Ayon sa patakaran ng Board of Pardons and Parole, kapag umabot na sa edad 80 ang isang bilanggo, maaari na siyang isama sa listahan ng posibleng bigyan ng pansamantalang kalayaan. Pero sa kaso ni Lola, tumutol sa parol ang kanyang mga complainant, kaya hindi nakalaya ang matanda. Gusto ko palayaan na ako. Masilapan ako dito. Malamin na ako na madalamdam sa dasil na kay bungalo sa init. Hindi ako na makatulog. Ito likod ko. Sakit ko yan. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. It's 5 o'clock in the morning at ang buhay ng mga babae dito sa correctional nagsisimula sa pagdarasal. Magandang umaga po, Dorm 12. Ay, good morning, Lola. Sino naman po iyon, yung nandoon po? Ito po.
Si ano yan, si Mary Rose. Si Mary Rose. Good morning, Lola. Ako po si Cara. Good morning How po. English speaking si Lola. Pwedeng English speaking, pwedeng Tagalog. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Pwedeng Spanish. Pwedeng Spanish. Yes. May ano po siya sa likod, ma'am. May alin? May pilay po siya. May pilay sa likod. Gawa po nung namin siya bumabagsak na lang. Kaya Aalalayan na lang. Tubong Zamboanga, si Mary Rose Mendoza ang isa sa pinakamahina sa mga bilanggo ng Dorm 12. Sige po. kaya nila po liwati yan. Ano po yung sakit ninyo? Ganyan, nila. Tapos, hindi na kayo nakakalakad? Kasi ang tuhod ko mahina. Kasabay ng mata ko. Kasi may So, hindi niyo po ako nakikita? nakikita parang shadow na lang. 67 years old lamang si Lola Rose, pero hindi na siya makalakad at makatayo. Malumanay ang kanyang boses at maganda ang kanyang mga mata, pero tila ba blanco ang kanyang tingin. 11 taon nang nakakulong si Lola Rose. Ang kaso, illegal recruitment. Ang parusa, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Singer ako sa Japan. Singer kayo sa Japan. Tapos, Nag-attend ako ng contest sa Japan, mga may-ari ng mga club. Ayun, isa ako sa nanalo. ano nangyari? Ayun, hindi ko naman panaintindihan ito. Ano po hindi niyo naiintindihan kung bakit po kayo nandito? Yung kaso. Hindi malilimutan ni Prison Superintendent Fanny Garduque ang unang araw na dumating sa koreksyonal si Lola Rose. Masayahin daw ito at mahilig umawit. Tama na dumating siya dito. Alam mo, napakaganda ng matandang yan. Napakakinis. She was in her mid-50s. Hindi siya ganyan dati. Although nang dumating siya dito, mga ilang taon lang, sabagay normal na yun sa matatanda na nagkakaroon ng katarata. So medyo lumabo yung mata. Tapos nung nagkaroon ng medical mission, napa-opera natin yung isang mata. So, yun, lumiwanag yun. Kaso lang, hindi na nasundan kasi nagkasakit na siya. Denumero ang gawain sa kulungan. May oras para sa dasal, may oras para sa pag-iigib, at may oras para sa pagkain. Pinapayagan ng mga preso na gumala sa loob ng maximum security compound. Pero si Lola Rose halos 24 oras sa kanyang kama. Sa loob ng maraming taon, ang madilim na sulok na ito ang kanyang naging mundo. Ang pinakamasakit sa lahat, sa mahigit 10 taong pagkakakulong ni Lola Rose, ni minsan hindi siya binisita ng kanyang mga kamag-anak. Ito ang dahilan kung bakit pumayag ang Women's Correctional na ipakita namin sa telebisyon ang mukha ng matanda sa pag-asang may kamag-anak na makakakilala sa kanya. Sige, brush na. Mahirap ang buhay sa kulungan, pero lalong mahirap kung ang preso ay matanda at walang nag-aalaga. Uy! Tubong kalinga si Lola Petra, kaya minsan sa isang taon lamang siya bisitahin ng kanyang mga kaanak. Dahil walang pamilya, ang mga kapwa niya preso sa Dorm 12 ang nagkukusang mag-alaga kay Lola. Madalas siyang nakatingin sa malayo, naghihintay na makauwi sa yakap ng kanyang mga anak at apo. Araw-araw siyang bigo sa paghihintay. Pero iba ang araw na ito.
Lola, meron po kaming sorpresa sa inyo. Kilala niyo po sila? Anak ko yan. Opo. Ito ang unang beses na nakita ni Lola Petra ang kanyang mga apo simula nang siya'y makulong. Miss ko po siya kasi ang tagal-tagal ko po siyang hindi nakita eh. At saka yung tanging pinagdadasal ko lang po ay makalaya na siya. Sa loob ng 3 taon, hindi na subaybayan ni Lola Petra ang paglaki ng mga bata. Ginawan po kayo ng kwintas ni Gumi, oh. Gumi. Gumi ang pangalan na ito. Ang tatay ito, mayain. Iyon ang unang beses na nakita kong ngumiti si Lola Petra. Sa piling ng kanyang mga apo, sandaling lumaya sa lungkot ang matanda. Parang very sorry na wala kami nagawa. Imagine naman, 2012, 13, 14, yung parang binivisit lang siya. Parang ganun lang. Parang iniisip, ano pa ba ang pwedeng gawin para makalaya sana siya. Yung parang naawa ba ako na may anak ka, may apo ka, walang nagawa para sa inyo. Grabe ang sacrifice niyo, Ate Liberty. Dahil ulila sa pamilya, nagkusa ang isa sa mga preso ng Dorm 12 na alagaan ng matanda. Halos 3 taon nang inaalagaan ni Liberty si Lola Rose. Ano nakukuha mo? Wala ka nakukuha. Ano ito ginagawa? Naawa ko sa Ana, yung mga inisip ko lang po, nanay ko siya. Siya yung tunay kong nanay. oh. Dahil hindi ko po na kasama ng matagal yung nanay ko. Alagaan. Anong tawag mo sa kanya? Nanay. Nanay. Nanay talaga. Linggo-linggo naman, nag-aambag ng piso ang bawat isang preso ng Dorm 12 para kay Lola Rose. Ate, ano po itong kinokolekta ninyo? Para po mula sa puso para kay Tita Ro, parang tulong po ng brigada sa kanya, na pambili po ng ibang gamit niya, katulad ng alkohol. Wala po kasing dalaw siya eh. Meron po naman siyang anak at asawa, hindi naman po nadating. Nadating para dalawin siya. So, parang kayo na lang. Kami na lang pong pamilya ng Dorm 12. Ang kalinga na hindi maibigay ng sariling kadugo, mga kapwa preso na lang ang pumupuno. Alas 7 ng umaga, inilabas ng selda ang mga matatanda ng Dorm 12. Ito ang tanging oras kung kailan dumadampi ang liwanag sa mukha ni Lola Rose. Walang imik ang dalawang matanda sa aking tabi. Maya-maya, marahang bumulong sa akin si Lola Rose. Ang kanyang tanong, mapapanood ba sa Amerika ang dokumentaryong aking ginagawa? Aabot po sa Amerika itong interview na ito. Bakit po? Walang asawa si Lola Rose, pero nalaman kong meron siyang isang anak na lalaki. Louie raw ang pangalan nito. 10 taon na niyang hindi nakikita si Louie. O sige po, sabihin niyo po, baka po marinig kayo ni Louie, tsaka ng hipag mo. Style niya ako dito. Wala naman ako inasahan. May nakikita sa akin. I always pray. Dito.
Marinig ko lang ang boses niyo. Baka nakalimutan ko na rin. Almost 11 years, I think. Hindi ko alam kung paano ko maiibsan ang kanyang pangungulila. Wala akong nagawa kundi yakapin ang matanda. Ano po? Kalimutan ko na tuloy ang pangalan. Kara. I love you, Miss Cara. I love you too, Lola. Nang malaman kong may anak si Lola Rose, isa-isa kong sinuri ang mga lumang litrato at dokumento sa kanyang kagamitan. Sa record section, hinanap ko ang listahan ng mga huling bumisita kay Lola Rose. Ma'am, sandali lang ha. Oo. Kasi, ito po yung nagdalaw sa kanya. Ito. Wala eh. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko ang isang folder na may address ng ilang nagpakilalang kaibigan ni Lola Rose. 67. Malakas ang kabog sa aking dibdib. Ito na nga ba ang susi para mahanap ko si Louie? Tao po! Tao po! Parang compound. Sumasagot? Tao po! Tao po! Ilang beses akong kumatok sa bahay ng sinasabing pinakamalapit na kaibigan ni Lola Rose, pero walang sumagot sa aming mga katok. Siguro. Ay, sana naman dito meron na. Tao po! May kotse sa loob pero yung malaking part ng garahe walang laman, bakante. So, baka wala nga sila dito sa bahay ngayon. Makalipas ang isang oras na paghihintay, nagdesisyon kaming mag-iwan na lang ng liham sa kanilang gate. Wala man kaming nakausap, sana may maganda pa ring ibunga ang aming paghahanap. Pagbalik sa koreksyonal, may medical mission na isinasagawa ang Public Attorney's Office. Ay, madam! I-register po ba to? Para sa medical Opo. ₱5 kada araw ang budget ng gobyerno para sa gamot ng kada isang preso. Kulang na kulang ito, kaya sa mga ganitong medical mission na lamang umaasa ang mga bilanggo. Na idediretso nyo, hindi. Hirap na. Yes, parang nagsimento na yung joint eh. So, mahihirapan na siya. Tapos may muscle wasting na. Ano ibig sabihin ng muscle wasting? Yung lumiit na po lahat ng muscles niya. Dahil hindi nagagamit yung parehong lower extremity. Dahil na-stroke siya? So, hindi na siya makakatayo ever? Hindi na po kasi nagsimento na eh. Ayon sa doktor, simpleng arthritis lamang ang sakit ni Lola Rose. Pero dahil hindi ito naagapan o naipa-therapy ng maaga, habang buhay nang hindi makakalakad ang matanda. Kailan po ba kayo huling nagpunta sa ospital? Kailan po? Natatandaan niyo po kung anong taon?
Tita, 4,000. Ano po? 4,000. 2004. Ano? 2004? Yes. 10 years ago. Sunod na pinasuri namin si Lola Petra. Diabetes ang pangunahing sakit ng matanda. Ito ang dahilan kung bakit mahina na ang kanyang paningin at bakit hindi gumagaling ang kanyang mga sugat. Definitely, marami ng arthritis yan. Yung mga ganito niya. May arthritis din. Sa edad niya, ano yan eh. Degenerative arthritis na yan eh. So yung mga ganitong klaseng cases, ano na dapat ginagawa dito? Dapat nga nasa institution na yan for ano eh. For aged eh. Bakit po? Kasi kailangan ng medical care ng mga ganyan eh. Habang pabalik kami sa selda, dumaan muna si Lola Petra sa kapilya ng koreksyonal. Akyat po kayo? Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibinulong sa Panginoon nung mga oras na iyon. Pero sa oras ng sakit at pagkabigo, sa kanya lang sila humuhugot ng lakas. Nung araw ding iyon, may libreng tawag station na itinayo ang Women's Correctional. Every Monday, Friday, and Saturday, may binibigay na special service yung correctional para sa mga preso dito. Binibigyan nila ng chance yung mga inmates na matawagan yung kanilang mga mahal sa buhay. So nakuha natin yung number nung apo ni Lola. Hopefully sumagot siya. Ang numerong aming tinatawagan ay ang apo ni Lola. Hello, Marley. Oh, hello. Nilulam dito. Nilulam dito. Atungtungin nilulam. Oh. Hello, Marley. Marley? Maawa ka sa akin. Maawa ka na gusto mo makita ako at makalabas na ako at magkikita natin bago ako mamatay. Magsasakit na ako. Malami na ako, mabadalamdam. Marley? Kaya nga, Mele. Apo. Pinatay niya. Ay, maawa ka. Teka ate, pinatay niya. Teka lang, Lola, teka lang. Bakit niya pinatay? Magsasakit na ako. Malami na ako, mabadalamdam. Marley? Kaya nga, Mele. Apo. Pinatay niya. Ay, maawa ka. Teka ate, pinatay niya. Nagulat ang lahat ng maputol ang linya ng telepono. Marley? Marley, gusto kong si Cara ito. Si Cara, taga Manila. Gusto kang makausap ng lola mo eh. Oh, ito yung lola mo. Lola, ito po si Marley. Marley? Mele. Naririnig mo ba si Lola? May sasabihin ka sa kanya? Matagal kaming naghintay bago muling sumagot ang nasa kabilang linya. Marley, nandyan ka pa ba? Meron ka bang mensahe para sa lola mo? Atapang sila. Marley? Akala ko wala nang pag-asang magkausap ang maglola. Umiiyak. Umiiyak. Umiiyak siya, Lola. Sa unang pagkakataon mula nang makulong si Lola Petra,
nakausap niyang muli ang kanyang pinakamamahal na apo. Ipinaliwanag ng apo na hindi niya kagustuhan ang nangyari kay Lola Petra. At tulad ng matanda, biktima lang rin siya ng pagkakataon. Suli, pakawanan na, no, ano bang dasilan, pakawanan na. Sa mga sandaling iyon, di man napalaya sa piitan si Lola Petra, kahit papano'y napalaya siya sa lungkot at sama ng loob. Sorry daw, Merlin. Suli, Mili, Suli, Mili. Habang ginamot ni Lola Petra ang sugat ng pangungulila, nanatili sa kanyang kama si Lola Rose. Mag-isa. Bigo akong mahanap ang kanyang nag-iisang anak. Pero sabi nga nila, kapag nagsara ng pinto ang tadhana, may nagbubukas na bintana. Alam kong pilit na pupunuan ng mga kapwa niya preso sa Dorm 12 ang pangungulila ng matanda. With the grace of the Lord, kasi kakapit kami kay Lord. Hindi kami nawala ng pag-asa. At kakapit kayo sa isa't isa. Oo, magtutulungan kami. Dahil siyempre, ang bawat isa kailangan ng tulong ng isa. Kaya ganun man is an island. At sa biyaya ng malasakit, mapapalaya nila ang isa't isa. Alam ko po na isa po kayo dun sa mga pinakamahihirap na dorm dito. Maraming mga matatanda, maraming mga walang dalaw, maraming wala nang bumibisitang pamilya, maraming wala nang makain na maayos. Pero dahil sa pagbibigayan at pagmamalasakitan ninyo sa isa't isa, kayo po ang pinakamayaman na dorm. Maraming salamat po sa lahat ng mga lola at sa lahat ng mga taga-Dorm 12. Isa po kayong inspirasyon at lagi po kayong nasa mga panalangin namin. Thank you! I love you po! Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.